Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, hello, kumusta po kayong lahat? Ako po si Alexi, kasalukuyang college student sa isang university dito sa Quezon City. Isang bisexual, meaning attracted ako sa parehong babae at lalaki. Pero mas napagkakamalan akong tomboy dahil sa pormahan ko. Nag-aaral kasi ako sa university na walang prescribed uniform, kaya ang madalas kong OOTD ay pantalon at polo. Never akong nagpalda o blouse sa buong buhay ko. Papadudot, simple lamang akong tao. Hindi naman kasi ako lumaki sa mayamang pamilya. Pero kahit na simple lang ang itsura ko ay nagtatago naman ang aking kapilyahan at pagiging pasaway na estudyante. Marami po ang nagsasabi sa akin na maganda raw ako kung mag-makeup at mag-ayos daw ako. Katunayan ay maraming lalaki ang nagkakagusto raw sa akin, mga kaklase ko at sa ibang mga seksyon. Kaya lang ay manhid ako pagdating sa pag-ibig. May bisyo din ako pagdating sa pag-aaral. Tamad ako mag-aral at palaging naliban. Hindi ako nakapagbibigay palagi ng assignment. Hindi naman dahil sa bobo ako. Kaya nga't nakakapasa pa rin ako sa mga test kahit na pasang-awa lang. Walang aral yun ha. Siguro kung magsisipag ako ay baka na-honor pa ako. Ang kaso ay hirap ako pagdating sa math. Isa pa ang physics. Kaya wala akong naipapasang quiz man lang at monthly exam namin. At yun nga ang pinoproblema ko ngayon. Ayaw kong maiwan ang mga kaklase. Pinayuhan ako ng tropa na kausapin daw ang aming teacher na si Mr. Ravales para humingi ng konsiderasyon. Yung tulad na gagawa ng project o kahit na kumuha ng remedial exam. Pero paano ako papasa kung hindi ko naman talaga naintindihan ang leksyon? May nakapagsabi pa sa akin na may pagkasilahis daw itong si Mr. Ravales. Bata pa naman ang teacher naming yon, Papa Dudut. Ang pagkakaalam ko ay nasa 25 pa lamang siya. Bagong teacher lamang siya sa paaralan namin at nakakadalawang taon pa lamang nagtuturo. Pero magaling daw ito talaga kaya kaagad na natanggap sa aming paaralan. Graduate daw siya ng summa cum laude kaya bigatin. Pero nang mga panahong yon ay wala pa akong balak na kausapin siya tungkol sa grade ko. Nahihiya kasi ako noon, Papa Dudut. Bukod sa hindi ako makahanap ng tiyempo para makausap siya. Palagi na lang kasing may kausap Mga alembong na estudyante. At co-teacher na matandang dalaga na yata at umaalembong din kay Mr. Ravales. Pogi din kasi si Mr. Ravales. Kung i-describe ko ang itsura niya ay halos carbon copy siya ng kapuso actor na si Dustin Yu na medyo matured ng kaunti. Dahil wala akong chance noon, Papa Dudut, na makausap ang teacher ko ng harapan. Naisip ko na lamang na hanapin siya sa Facebook. Baka kasi may Facebook siya at sa Facebook Messenger ko na lamang kausapin. Swerte naman at meron siya. Nakilala ko kaagad sa kanyang profile picture. Kaagad kong inad ang aking teacher sa Facebook at nag-message na din ako. Pa-accept naman sa friend request ko. Weak ako sa aking message. Siguro ay kasalukuyan siyang online kaya nakita kong inaccept niya kaagad. Kaagad akong nag-chat sa kanya. Good evening po sir. Bati ko sa kanya. Anong nakain mo at nakipag-friend ka sa akin?
Reply niya sa akin with laughing emoji sa tabi. Sir, gusto ko talagang kausapin ikaw kaya lang palagi kasi kayong may kausap. Hindi po ako makasingit. Sagot ko naman with angel emoji. Hindi nagtagal ay nag-video call si Mr. Ravales. Agad ko yung sinagot at nagulat ako kasi naka-shirtless siya noong mga panahong yon. Mukhang naistorbo ko pa yata kayo. Nahihiya kong sabi habang nakatingin sa half body niya na nakikita ko sa screen. Maliligo sana ako nang bigla ka nag-friend request kaya na-curious ako. Ano naman pala ang sasabihin mo sa akin? Usisa niya. Itatanong ko lang po kung anong lagay ko sa subject ninyo. Nahihiya kong tanong sa kanya. Nagtanong ka pa. Ano sa palagay mo? Nakangising balik niya sa akin. That time ay nakaramdam ako ng hiya kay Sir Ravales at hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanya. Yun na nga po alam kong tagilid ako at baka hindi makapasa at makagraduate sa grade 10. Baka naman po makahingi ng kaunting konsiderasyon. Bakit ngayon lang? Kung kailan pa malapit na tayong matapos, pahabol niya. Sa kagustuhan kong pumasa sa subject niya ay kinapalang ko na ang mukha ko. Sir naman, sige na. Gagawin ko po kahit na anong ipagawa mo sa akin. Project kahit na gawain sa bahay ninyo. Basta makapasa lang ako sa subject mo. Gusto mo bigyan kita ng remedial exam. Basta ba may papasa mo Kung anong makuha mong grade doon, ay siya kong ibibigay na grade sa'yo. Kung mababa at bagsak, yun ang marka mo. Sakaling mataas, kahit na perfect score ay yun ang magiging grade mo sa report card. Kaya mo bang ipasa ang test? Sir naman, wala na akong time na mag-review ng previous lesson natin. Reklamo ko naman. Sa mga current topics, ang ibibigay kong questions. Pagpapatuloy pa niya. Sir naman, gusto ko yung sigurado. Sabi ko naman. Nakaramdam naman ako ng panlulumo nang makita kong mula sa screen ng phone ay pailing-iling siya. May choice ka pa ba? Sandali. Saka na lang tayo mag-usap at may gagawin pa ako. Bye. Pagtatapos ng teacher ko. Wala na ako nagawa noon papadudot, nag-log out na kasi siya. Nag-browse ako sa profile ni Sir at inisa-isa ko ang mga friend niya. Mga teacher naman sa paaralan namin ang karamihan sa friend niya. Browse, nagtiyaga ako, may hinahanap kasi akong pwede kong magamit para makumbinsi ko siyang ipasa ako. Nawala na akong project na gagawin at hindi na pakuhanin pa ng exam. Isang lalaki na gwapo at bata pang nakita ko sa picture. Natansya ko ay mas bata sa akin ng 3 to 4 years. May nakita ako kasing picture ng lalaking iyon na kasama ni Sir at tila may something sa kanila. Nagchat ako sa lalaking yon. Tinanong ko kung kilala niya si Mr. Ravales at kilala naman niya kung ano-ano pang mga tinanong ko. Mga personal ba na mga bagay tungkol sa kanila hanggang sasabihin niyang ex niya si Sir. Tinanong ko kung sino sa kanila ang gay o bi at sinagot naman niya na pareho lang sila na bisexual. Pero mas lamang daw ang magandang babae kay Sir. Nag-send din siya sa akin ng friend request at inaccept ko naman kaagad. Nagpaalam na ako at di naman niya ako makikilala sakaling mag-usap ang dalawa. Ang picture ko kasi sa profile ko ay nakasuot ako ng mask at mata lang ang nakalitaw talaga. Jackpot ako. Sigaw ko na kinagulat pa ni ate na nanonood ng TV noon. Nagplano ako noon at gagamitin ko sana yung teenager na yon para mapilitan si Sir Ravales na ipasa ako. Maraming naglalaro sa isipan ko. Ang ikalat na pedophile ang teacher ko kapag binagsak niya ako. Pero nakonsensya din ako kinalaunan. Hindi ako naawa sa teacher ko pero doon sa batang nakachat ko ay oo. Kapag kasi nilabas ko na nagkaroon sila ng relasyon ni Sir Ravales ay siguradong masisira ang buhay ng binatilyo. Kaya nagplan B na lamang ako. Ginabi-gabi minayat maya ang pagsisend ko ng message kay Sir. Ginabi-gabi ko rin ang pagchat-chat sa kanya. Siguro nakulitan na kaya nakipag-set na ng meeting sa akin.
After school ay nagtungo muna ako sa women's CR at nagpaganda ako. Yes, hindi ko yun ginagawa pero marunong naman akong mag-makeup sa aking sarili. Hindi ako tumigil sa pag-aayos hanggang sa hindi ako nasasatisfy sa looks ko. Then after magpaganda ay nagmamadali akong tumungo sa faculty room. Kakaunti na lang ang mga teacher sa loob dahil lagpas alas 5 na at karamihan ay nagsipag-uwian na. Nag-chat ako kay Sir Ravales pero nag-reply siya kaagad sa akin na maghintay daw ako hanggang 5:30 PM. Pumayag ako. Samantala dumating na ang 5:30. Hinintay ko lang na makalabas ang mga estudyante niya at nauna na akong pumunta sa opisina niya. May nadatnan pa akong isang babae na nakaupo sa waiting area, naupo na rin ako roon. Sinong hinihintay mo? Tanong ng babae sa akin na sa tingin ko ay mataas ang baitang sa akin. Si Sir Ravales, tugon ko. Siya rin ang hinihintay ko. Paunahin mo na ako ha. Nauna naman ako sa iyo rito eh. Sandali lang naman ako. Sige, nakangiting sagot ko sa kanya. Dumating na si Sir, syempre bilang paggalang ay tumayo kami at nagbigay pugay. Good afternoon sir, sabay pa kami ng babae. Tiningnan ako ni Sir Ravales mula ulo hanggang pa. Maganda ka pala Miss De Castro, sabi niya sa akin. Tapos noon papadudot ay yung babae muna ang pinapasok ni Sir sa kanyang office. Cubicle lang naman ang opisina, naiwan ako sa waiting area. Inabot din ng higit kalahating oras ang pag-uusap ng dalawa. Paglabas ng babae ay sinabi niyang pumasok na raw ako. Nag-usap nga kami kung anong pambobola ang ginawa ko para makumbinsi lamang siya pero talagang gusto niyang bigyan ako ng exam. Tagilid pa rin ako dahil siguradong babagsak pa rin ako. Ginamit ko ang last resort. Tumayo ako sa gilid ng upuan niya. Nagtaka pa siya sa aking ginawa. Kunot ang noo pero hindi nagtanong. Sinubulan ko siyang akitin. Miss Alexis De Castro, anong ibig sabihin nito? Sir, bago ako nakipagkita sa iyo, ay nakapag-research na ako sa iyo at nalaman ko sa isang reliable source na isa kang bisexual at ang nakausap ko ay yung ex na minor de edad. Sabi niya sa akin ay mas matimbang pa rin sa iyo ang mga magagandang babae. Sabi ko. Nang babluff ka, sino naman yun aber? Hamon na tanong niya sa akin. Sinabi ko ang pangalan na nakausap ko. Nawalan siya ng kibo kaya ako na lang ang nagsalita. Payag akong paangkin sa iyo basta ba makapasa ako sa subject mo. Miss De Castro, matagal mo na bang ginagawa to? Tanong niya sa akin habang napapalunok. Papadudot sa puntong ito ay aaminin ko sa inyo na matagal ko nang ginagawa yon. Maaring boyish ako at hindi palagi nagpapaganda pero hindi na ako virgin ng mga panahong yon. Actually, na-lost ko ang virginity ko noong 13 anyos pa lamang ako noong gahasain ako ng sarili kong tiyuhin. Naging sex slave niya ako for 1 month. Nung makawala ako sa man niya kong tiyuhin ay nagsimula ng hanap-hanapin ang katawan ko ang sex. Ang prefer ko talaga ay pumatol sa kapwa ko babae o sa tomboy dahil takot akong mabuntis noon. Although may pagkakataon ding tumitikim din ako ng lalaki pero sinisigurado kong may proteksyon ako dahil ayaw kong mabuntis. Huwag kayong mag-alala sir at hindi ko ipagkakalat ang sikreto nyo. Sabi ko sa kanya. Binablackmail mo ba ako? Seryoso niyang balik sa akin. Sige na sir, ipasa mo na ako, promise ko sa inyo. Hindi kita bibiguin. Masisiyahan ka sa akin. Tila assurance ko noon sa kanya. Hindi siya sumasagot. Alam kong nakuha ko na ang kanyang atensyon at hindi na siya makakatutol pa. Binitawan ko ang kamay niya. Ang kaso ay nanatili pa rin ang kamay niya sa dibdib ko. Well, kahit na tomboy ako kung kumilos at manamit ay binayaan naman ako ng malusog na harapan at likuran. Punta ka sa Sabado sa bahay. Bandang hapon ha. Isasend ko sa iyo ang address. Tingnan natin kung maipapasa mo ang subject mo. Tila nanunuksong wika ni Sir Ravales sa akin. Dumating naman ang araw ng Sabado, papadudot. Nagsuot ako ng sexing damit at ginandahan ko talaga noon ang makeup ko. Alas 4 na ako ng hapon nakapunta sa bahay ni Sir Ravales. Pagdating ko ay nakabihis siya ng panlakad. Hindi na niya ako pinatuloy sa loob ng kanyang bahay at pinasakay na ako sa kanyang kotse.
Saan ang punta natin, sir? Tanong ko. Basta, tipid niyang sagot sa akin. Dumaan muna kami sa isang wine store. Pinabili niya ako ng alak at bumili rin kami ng isang lechong manok at pizza. Lalasingin yata ako ni sir. Sa isang hindi kilalang condo unit ako dinala ni Sir Ravales. Maayos naman at malinis, may aircon ng silid at tila bagong-bago pa ito at hindi pa natitirhan. Kumpleto naman ang appliances dahil sa may smart TV na. Ref at fully furnished na. May plastic pa nga ang mga sofa. Inom muna tayo, alok ni Sir sa akin. Doon kami sa sala uminom habang nanonood ng Netflix. Grabe ang tama sa akin ng alak. Ilang tagay pa lamang ako ay umiinit na ang aking pakiramdam at namula na ang aking mukha. Tuloy pa rin ang pagsalin sa aking baso ng alak ni Sir. Hindi pa nangangalahati sa bote ang aming naiinom ay tinabla na talaga ako ng hilo, lasing na ako. Tama na ako sir, hilo na ako ha. Baka hindi na ako makauwi nito sa amin. Ang tapang ng alak na pinabili mo, hindi pa naman ako sanay sa hard. Sabi ko. Sandali at sasagutin ko lang ang tumatawag, wika ni Sir. Tumayo siya at lumayo sa akin bago sinagot ang tawag sa kanya. Sandali lang naman at kagad na bumalik sa upuan. Okay, pahinga na muna tayo sa tagay. Pero umpisahan na natin ang exam mo. Wala akong naintindihan sa sinabi ni Sir dahil hilo na talaga ako. Pero kumilos na siya, agresibo kaagad dahil sa kaagad na naipasok ang isang kamay sa loob ng aking damit at tinakilap ang aking dibdib. Parang lalong nag-init ang pakiramdam ko. Ang sexy mo talaga, Alexi. Ganyan ang tipo ng babaeng gusto ko. Boyish pero sexy at saka liberated. Sinimulan niyang halikan ako sa leeg pababa sa aking dibdib. Totoo namang kaagad akong tinabla ng init dahil na rin siguro sa espiritu ng alak napaungol din ako kaagad. Matagal niyang pinagapang ang kanyang dila sa aking dibdib, tiyan hanggang puson. Bababa, paakyat ang kanyang dila sa parting yon. Pabalik-balik na nagpapaangat naman sa akin sa pagkakaupo. Bago kasi sa aking pakiramdam yon, bago lang ako nagawa ng ganon. Habang pabalik-balik, dinidilaan ni Sir ang aking dibdib hanggang puson. Ay ang kamay naman niya ang kumikilos papadudot. Pilit na isinisiksik sa loob ng aking palda. Hindi nagtagal ay nakita ko na siyang naghubad ng kanyang damit. Doon ay nakita ko ang kanyang napakagandang katawan. Hindi man batak sa gym pero bakas pa rin ang mga muscles. Makinis din ang kanyang balat and to my surprise ay makinis at walang buhok ang kanyang kilikili. Dahil dito ay naghubad na rin ako. Base sa itsura ni Sir Ravales ay alam kong natakam siya sa akin. Nahayok na siya dahil sa pagnanasang angkinin ako. Alexi, nakakabaliw ang kagandahan mo. Bulalas ni Sir. Saka ako dinaganan at kinuyumos ng halik ang aking mga labi. Parang wala akong lakas na tanggihan ang kanyang ginagawa, nasasarapan kasi ako. Malikot ang kanyang dila gumagalaw sa loob ng aking bibig. Inalugad pati ang aking ngalangala. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa likod ng aking tenga. Gumagala na ang kanyang dila at sinungkal ang loob ng aking tenga. Nakakakislig, nakakakiliti. Bahagya akong napaungol. Nagsimula na naman niyang tikman ang buo kong katawan at wala siyang pinalampas. Mula sa labi ay binaybay ng kanyang dila ang buo kong katawan. Tinunton ang kanyang dila ang aking lieg, kilikili pababa ng pababa hanggang sa makarating sa aking pagkababae. Grabing sensasyon ang pinalasap sa akin ni Sir. Hindi ko kayang tanggihan at nagugustuhan ko na. Hindi nagtagal ay ginawa na namin ang bagay na ang taong nagmamahalan lamang ang gumagawa. Nagsiping kami na parabang nagmamahalan kami. Bigay na bigay ako noon kasi ang sarap ng ginagawa niya sa akin. Para siyang eksperto sa pagpapaligaya ng mga babae. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa rurok at sumunod din siya. Naramdaman ko ang mainit na bagay sa loob ng aking katawan. Nung una ay babaliwalain ko lamang ito nang biglang lalaki ang mga mata ko.
Hindi pala gumagamit ng proteksyon si Sir Ravales at malaki ang chance na mabuntis ako sa ginagawa namin yon. Bakit, Alexi? Concern na tanong ni Sir Ravales sa akin. Sir, hindi ka pala gumagamit ng kondom. Paano na lang kung mabuntis ako? Sabi ko sa kanya habang nag-aalala. Huwag kang mag-worry. Hindi ka mabubuntis. Sterile ako. Pag-amin niya sa akin. Sterile? Meaning baog daw siya? Paano niyo naman nalaman na baog kayo? Tanong ko sa kanya. May live-in partner ako dati. Nagtataka kami bakit hindi ko siya mabuntis-buntis. Kaya nagpa-check up kaming pareho at yun nga nalaman kong baog ako. Kaya malakas ang loob ko na hindi ka mabubuntis sa ginawa natin. Paniniguro niya sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil naniwala ako sa mga sinabi niya. So ano sir, pasado na ba ako? Tanong ko sa kanya. Pangisi-ngisi si Sir Ravales sa akin. Oo, pasado ka na. Lumipas sa mga araw at dumating ang final grades namin at tinutuon naman ni Sir Ravales ang kanyang sinabi na ipapasa niya ako. Parehong 78 ang grade ko sa dalawang subject ko sa kanya. Napangiti ako, akala ko noon papadudot ay tapos na ang problema ko. Hindi nga nagtagal ay nabalitaan kong nag-resign na rin si Sir Ravales sa school namin. Wala lang yun sa akin. Kahit kasi na nagtali kaming dalawa ay wala naman akong emotional attachment sa kanya. Pero makalipas ang isang buwan ay nagsimulang makaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Naging mahiluhin ako at dumuduwal. Nagbago din ang pangamoy at panlasa ko. And the next thing I knew ay nag-positive ako nang mag-pregnancy test ako. Actually, hindi ko intensyon ang mag-PT pero noong mag-enroll na ulit ako at kinakailangan kong magpa-medical as per requirement ng school na yon, ayun nalaman ko nga na buntis ako. Pero pagkatapos ng pagkatalik namin ni Sir Ravales ay wala na akong nakatalik na iba. Kaya isa lang ang lumalabas na nakabuntis sa akin. Ang teacher ko. At nagsinungaling siya sa akin. Hindi siya baog tulad ng sinasabi niya. At ayun nga papadudot nung nalaman ito ng mga magulang ko ay sobrang disappointed sila sa akin. Maski ako ay nanlumo din kasi hindi ko ini-expect na magiging nanay na ako. May nagsuggest sa akin na ipa-abort ko ang bata pero tumanggi ako kaya nag-decide na lamang ako na ituloy ang pagbubuntis ko. At sinabi ko rin pala kay Sir Ravales na nabuntis niya ako na sinisisi ko siya sa pagsisinungaling niya sa akin. Pero pinanindigan pa rin niya ang kasinungalingan niya at itinanggi niya ang anak namin. Fast forward, lumipas ang 9 months at nanganak na nga ako. Lalaki ang bunga ng paghahangad ko ng pasadong grade sa subject na hindi ko pinag-aralang mabuti. At habang lumalaki ang anak ko ay pinangalanan kong Denison Andre at nagiging kamukha na siya ni Sir Ravales. Samantala simula noon ay naging aral sa akin ang pangyayaring yon. Kaya nangako ako sa sarili ko na pagbubutihin ko ang aking pag-aaral sa mga darating na pasukan para makapasa ako sa legal na paraan. Hindi ko na nanaisin pang maulit ang nangyari sa amin ni Sir Ravales. Hindi na rin ako magpapakababa para lamang makakuha ng pasang-awang grado sa isang subject. Sa ngayon papadudot ay 3rd year college student na ako at 2 taon na ang anak ko nito lamang December 13, 2025. Masaya na rin po ako sa aking buhay dahil kasama ko ang aking anak na si Denison. At napalaki ko siya kahit na walang suporta ng tatay niya. As for Sir Ravales, wala na akong balita sa kanya after niya akong i-block noon sa Facebook noong sabihin ko sa kanyang nabuntis niya ako. Papadudot hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Alexi De Castro. Maraming salamat Alexi sa pag-share mo ng totoong kwento sa aming programa. Maraming tulad mo ang kumakapit sa patalim para lamang magkapera, matupad ang mga pangarap at sa case mo makapasa sa isang subject without thinking kung ano nga ba ang posibleng consequences o bunga ng desperasyon. Maraming tao ang sasamantalahin ang iyong kahinaan at desperasyon para sa sarili nilang kagustuhan. Mag-ingat po tayo sa mga ganong klase ng tao.
mag-isip ng maraming beses bago gumawa ng isang desisyon na alam mong pwedeng bumago sa iyong buhay at sakali mang nalalagay tayo sa problema. Tandaan ninyo na walang problemang walang solusyon. Huwag tayong magpadalos-dalos. Humingi ng tulong sa mga taong alam mong mapagkakatiwalaan at alam mong hindi magte-take advantage sa iyo. At tandaan na kahit kailan ay hindi naging sagot ang pagkapit sa patalim dahil lalo lamang itong nagdudulot ng mas mabigat na problema. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.